So guys, meron na tayong nakitang interview in banda rito. Tara. Good evening kuya, pwede ka po ba ma-interview saglit? Sino si Rizal para sa'yo? Sa akin po bilang isang estudyante, si Rizal po ay isang bayani na kilala talaga natin. Hindi lang siya isang basta bayani para sa akin, isa rin siyang inspirasyon bilang isang bayani in a way na pinagtanggol niya yung kalayaan ng Pilipinas through his knowledge and talents and skills also. Gaya nung pagsulat niya ng mga liham at pagdodokumento lang kung yung mga kaganapan noong unang panahon. Kaya yun po, bilib ko kayo si Rizal. Bilib ka rin ba sa ginawa ni Rizal na hindi siya gumamit ng mga baril, mga kutsilyo para lumaban sa mga Kastila, panahon ng mga Kastila? Opo, kasi yung hindi naman po magiging batayan palagi ang pagiging matapang ng isang Pilipino ang paggamit ng sandata. Maaari rin po natin mapagtanggol ang ating karangyaan sa paggamit ng ating isip at lalo ng ating mga talento gaya sa pagsulat. Doon na document natin kung ano yung mga nangyari na sa pagtagal ng panahon is magagamit natin at doon makikita kung ano yung mahalagang events nung nangyari yung panahon ni Rizal. At naging evidence rin yun, gaya ng sa panahon natin, nalaman natin yung mga kaganapan noon na hindi natin masasabi na kung walang sinulat si Rizal is hindi natin malaman ng mas broader yung history natin. So hello, I am John Paul Galon and kasama po natin ngayon si Miss Luceño. Miss Luceño and ang ating isang interviewer na Si Isel Miraman Logo. And may tanong po kami sa inyo. Bakit si Jose Rizal ang itinuturing na pambansang bayani ng Pilipinas? Si Jose Rizal ang tinuturing na pambansang bayani ng Pilipinas dahil sa mga naambag niya sa atin sa pagkuha natin ng independence natin sa Spain. Kasi siya yung tumulong sa atin para mamulat yung mga Pilipino para makita nila kung anong klaseng trato yung binibigay sa atin ng Spain, which is hindi siya makatarungan. Parang ipinakita ni Rizal from his book, No Limitang Here and El Filibusterismo, and also sa iba niya pang mga ipinablish na work niya, pinakita niya sa mga written works niya na kung ano ba talaga yung pinapakita ng or trato ng mga Spaniards sa mga Pilipino, which is ibang-iba sa turing sa ibang bansa. Kasi si Rizal na-expose siya sa iba-ibang bansa wherein nakita niya yung governance sa iba-ibang bansa and nagkaroon siya ng comparison from other countries to Philippines. And then doon niya nakita and nalaman kung paano yung negative na pagpapatakbo ng Spain sa Philippines. Kung kasi tayo, titingin tayo sa history natin about kay Rizal. Nung nasa part kasi siya ng La Liga Filipina kasama si Marcelo H. Del Pilar, syempre, adikain nila, di ba, yung pamumuno ng mga Kastila. Gusto nilang, parang nagsusulat sila para mamulat yung mga Filipino. So, kung kung i-connect natin siya sa present, bakit ba sila nagsulat nung panahon ng mga Kastila? Syempre, dahil yan sa mga pangaharas sa mga Kastila noon. So, kung ngayon i-connect natin siya, probably na ipaglalaban niya dito is yung mga, syempre, about nito sa government. Pero be specific, ano sa ng government? Syempre, probably kasama dito yung yung siguro extrajudicial killing sa mga nakaraan na administrasyon. So probably baka magsulat din sila dito ng mga papers nila na kung saan pwedeng imulat yung mga Pilipino na pwedeng ipang lumaban sa mga rehime. So pag sinabi na rehime, yun yung mga masasamang necessarily masama pero parang ganoon na nga. Kagaya sa regime ni Marcos, so ganoon. So ayun. Bakit si Jose Rizal ang tinuturing na pambansang bayani ng Pilipinas? According kasi sa history, tsaka na rin sa
yung mga pinag-usapan namin ng lolo ko dyan is nung panahon kasi ng colonial rule ng Spanya sa Pilipinas, 'di ba? Sa bandang huli nun, si Rizal yung isa sa mga lumaban sa sa rule ng Spanya sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga literatong gawa gaya na lang ng El Pili. Gaya na lang ng El Pili. Since yung mga work na yon is parang portrayed niya yung mga paghihirap tsaka mga kondisyon ng mga Pilipino nung panahong yun. So parang ang pinapalabas ni Rizal. Kasi di lang naman El Pili, marami rin siyang ibang gawa gaya na lang ng sa yung Gombursa, ayun nga. Kasali siya dun, 'di ba? Kasi siya yung isa sa mga gumagawa ng mga parang newspaper doon na about sa kondisyon ng Pilipinas. So, parang isa siya sa mga public speaker ng mga Pinoy nung panahon na yan about para na lang mapakita rin sa taong Pilipino at sa ibang mga mga foreigner na nagbabasa ng mga gawa niya kung ano yung nangyayari sa Pilipinas under the Spanish colonial rule. And since siya yung parang maliban na lang kay Bonifacio, kasi si Bonifacio siya yung laban niya sa di ba, gamit pamamagitan ng puwersa. Si Rizal naman pamamagitan ng pagkokomunika. So parang ang argument daw kasi ako di naman ako parang nag-argue kung si Rizal or si Bonifacio dapat naging national hero ng Pinas. Pero kasi nagtanong ako sa lolo ko noon kung si Bonifacio ba talaga or si Rizal yung dapat naging national hero, kasi di ba may debate about doon. Ang sabi ng lolo ko, mas ginusto daw kasi ng Pilipinas na si Rizal maging national hero. Kasi si Bonifacio daw, ayun nga, pwersa yung ginamit. Mas maganda daw kasi kay Rizal, since parang mas peaceful daw yung method ni Rizal sa ng colonial ng Rizal. So ayun. Ayun, ako po si Darwin, first year BSME po. Ako naman si James Makowa, first Yun. year BSME din. Pwede po namin malaman yung pangalan mo ngayon. Ako si Justin, second year from Pol-Sci Department. Ang unang question po, what impact did Rizal's novels No Limitangere and El Filibusterismo have on the Philippines Revolution? So, yun, malaki ang epekto ng dalawang nobela ni Rizal na No Limitangere at El Filibusterismo. Naginda nito upang ipahayag ang adhikain ni Rizal na patriotismo at pagiging makabayan ng mga Pilipino. Higit pa rito, mas lalo ito pinasiklab at pinatapang ang puso ng mga Pilipino upang magrevolusyon sa dayuhang mananakop. So, yun. Now, for our question number 2 is, if Rizal were alive today, what causes do you think he would be fighting for? Since he fought for injustice for the Filipino people, I think he would fight for equality of the Filipino people today, and also fight the corruption in the Filipino governance, and also for like the political dynasty that's going on in our government. I think he would think that it is not fair for the Filipino people. Why is Jose Rizal considered the national hero of the Philippines? In fact, wala naman talaga na national hero of the Philippines. Walang batas or law na nagdedeklara na ang Pilipinas ay merong national hero o ang Pilipinas ay merong bayani. Kumbaga, perception lamang o ideolohiya lamang ng mga Pilipino yung konsepto ng pagkabayani. At usually na kinoconsider ng mga Pilipino bilang national hero nga si Rizal, ito ay maybe because si Rizal lang yung namumukod tangi sa mga bayani na nasaksihan ng mga Pilipino yung naging execution sa kanya, kung paano siya handang namatay para sa kanyang mga adhikain para sa kalayaan ng mga Pilipino.